nanay ko, ito yung buo, yung 6, 7, and 8, 6, 7, 8, 9. So, ito na lang po yung pasisimulan natin. Ito po yung sa Genesis 6. So, basahin po natin hanggang doon sa verse 12. Doon na lang po tayo. Ito. Ang kasamaan na sa katauhan, napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahong iyon. Nagkaroon sila ng mga anak ng babae na makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda. Ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipahihintulot na mabuhay ng habang panahon ang tao sapagkat siya'y makalaman. Hindi nalalagpas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Nang panahong iyon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanting iyon ay tinanghal ng mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. Nakita ni Yahweh ang laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig. At puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya labis na itinanong ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipunin ko ang lahat ng tao aking nilalang. Lilipunin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Itinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Siya may 3 anak na lalaki, sina Shem, Ham, at Japhet. Maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos. At naghanap ang karahasan ng dako, sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig, na namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Marahil, kilala na po natin si Noe. Kahit bata, kilala na nila si Noe. At alam din natin na si Noe ay inutusan ng Diyos na gumawa ng arko, di ba? May kanta ng may Christian song na pambata, di ba, na yung isang kanta naman. Ayun, si Noe gumawa ng arko. Si Noe gumawa ng arko. Inutusan siya ng Diyos. Umusang ulan at bumahat. Umusang ulan at bumahat. So, pantay dito dyan. Ang barko ay ang arko'y palutang ng lutang. Mga kaibigan ni Noe ay nagsabi, Noe, pasakay naman, malulunod na kami. Sabi ni Noe, hindi pwede, ang barko'y sarado na. Hallelujah! Diba? So, napakaganda ng kanta na nabuo na ito na ng panahon ni Noe, kung paano inutos ng Diyos sa kanya na gawin ang arko dahil sa kapanahonan noon. Diba? Ano ba yung pinaka talagang dahilan ng bakit naisip ng Diyos na lipuin, diba, yung mga tao noong unang panahon. So yun nga, sabi dito, dahil sa ano po? Yan, dahil sa kasamaan. Dahil nakita ng Diyos na wala nang ginawang maganda mga tao, puro na lang kasamaan at kaganap din ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang palagay ang nakita ng Diyos sa daigdig na namumuhay sila sa kasamaan ang lahat ng tao. Diba? Sobra, nabasa natin, diba, na ganun katindi at kasama. Kasi nung panahon na wala namang halos libangan ng tao eh. Ang libangan lang nila. Pagtani, di ba? Tulad ng panahon natin ngayon, napakarami natin libangan na dapat gawin, di ba? Nauubos nga natin yung maghapon. Di ba? Nagsiserpon na lahat sa mga kabataan.
tinitira namin mga kamuting kahoy dyan sa taas. Yung mga tanong na dyan, kamuting kahoy, sa mais, kaya nakahabol kami ng taknoon. Kahit dito yung mga tanong ni Kuya Sani, ano pa dyan, dito kasi daanan namin kasi yung mga tanim ng mga kamuting kahoy dyan. Kasi Kuya Sani nung maraming kalapate, tinititig kami yung kalapate nung nakahabol yung Kuya Sani. So yun. Yung panahon kasi noon, ang mga libangan lang nila talaga, pag-iinom, diba? Pero kung maano niyo po yung mapag-aaralan niyo, kung bakit talaga sumobra sa mga tao dahil sa mga higante. Dahil sila po ang nagdala talaga ng kasamaan sa mundo. So, kasi, sa ngayon kasi sa pag-aaral, diba, yun nga, sabi nga dito, ang mga higante, nakita nila na yung mga tao ay magaganda. Actually, yung panahon po noon talaga, napakaganda ng mga nilikha ng Diyos, napakaganda ng mga babae. Kaya doon, yung time na yun, nailag yung mga anghel. Kasi nasabi rin, sa pag-aaral, at yung mga anghel na ito, sila yung mga inutusan ng Diyos, sila yung mga watchers na tinatawag na ang trabaho po nila ay bantayan tayong mga tao. Subalit nga, yun nga, making yung nandun sila, nagandahan sila sa tao. At the same time, meron din mga kababaihan na ginamit nila yung mga angel. Sang-ayon lang po ito sa pag-aaral. So yun, doon na po nabuo yung makikipagdiig ng mga anghel doon sa mga kababaihan. So ano nangyari? Nagkaroon sila ng sukling at ito nga yung mga tinatawag na dakila, tanyag, nung panahon noon. Kasi nung panahon noon, yung mga higante, sila yung mga, siyempre, ang lalaki nila, malalabas. Kung sa ngayon ka sa pag-aaral, itong mga higante nito, umabot pa sila ng 20 feet ang pinaka-malaki. 20 feet, ano yun? Nakatingalahan na lang. Parang kasi taas po ng Boston, no? Ng Miracle, ganun yung mga, yan, taras. So, ayun nga. Ewan ko kung napanood niyo po yung mga movie na Jack and the Giant Slayer. Diba? Napakaganda doon, yung mga higante. Pero nagmula siya sa, Jack and the Beanstalk. Diba? Yung parang kwentong pambata din. Nagkaroon siya ng movie, yun nga, Jack and the Giant Slayer na nagkaroon na yung pamamagitan ng buto, bago na mabot sa langit, nandun pala, may mga kaharian pala doon ng mga higante. So yun, maganda. Pero actually, kaya nga talagang tinanong ng Diyos ito, binala na nito rin talaga ito sa katawan ng dahil nga sa kasamaan ng mga tao. Dahil nga, ang naghahanap po ng panahon na yun, halos, mga giant na eh. May na sila eh. May mga sariling na sila. Kumbaga, sariling bayan. Napakalaki na. Saka, ang nangyari po nun, when it comes giant sa giant na yung naging mag-asawa, mas naging worse na yung naging itsura ng mga kinalabasan ng mga anak. Di ba? Ewan ko na pala yung Warcraft. Di ba? Halos maging mukhang monster na, di ba? Kaya nga, di ba, ang ginawa ng Diyos, kasi nga, di ba, binawal ng Diyos na, kasi nung una, okay lang mag-asawa ang kapatid, ang mag-ibinsan, mag-ina, kaya binawal ng Diyos doon, kasi nga, nakikita na ng Panginoon, yung nagiging itsura, nagkakaroon na ng diferensya yung tao. Kaya binawal na ng Diyos yun, di ba? Sabi nga, sobrang hindi na maganda. Karupal-dumal ang pumatong sa ganito. Kaya binawal na ng Diyos yung mag-asawa, magpipinsan, magkakapatid, bawal na po yun. Napakasama karupal-dumal. Kaya nga, di ba, kumaalala niya yung panahon ni Hitler. Diba? World War II.
Diba? Ang ginagawa ni Hitler, pinagpapatis niya yung magaganda, mga pogi. Pero anong kinalabasan? Diba? Nagkakaroon ng diferensya. Nagiging strict yung mga nagiging anak nila. Diba? So, hindi maganda. Kahit sa Bible, kung mababasa mo, sabi sa Bible, huwag mo ipagpaparis yung mga hindi magkakaturing hayop. Diba? Sobrang ayaw ng Panginoon. Kung anong hayop, diba? Kasi ngayon, pinagpaparis, kabayo. Yung kabayo sa zebra. Diba? Nakikita niyo yung pinagalabasan? Pinakikita namin sa TV, yung bato-bato, pinaris na doon sa kalapate. Tapos, yung time nga na yun, tapos nakita ko sa Bible, bawal pala yun, pinagpaparis mo talaga yung mga hindi niya kauring hayop. Kasi may kakaibang lumalabas. So yun. So dahil nga doon sa sobrang kasamaan ng tao, na binalak ng Diyos na lipulin. Diba? Binalak ng Diyos na lipulin ang sangkatauhan. Tayo, sa mundo natin, dito kasi, ang nakikita ng Diyos na matuwid lang ay si Noe. Dito po, iisa lang ang matuwid. Sa panahon natin ngayon, di ba? Napakaraming Kristiyano na naniniwala sa Diyos. At kung ikukumpara mo yung panahon natin ngayon sa panahon noon, di ba? Kasi sabi ng Diyos, ang isang araw lang sa Kanya ay 1,000 taon, di ba? 1,000 taon. Pero tayo, nakakailan libo na tayo, nasa 2,000 years na tayo, pero hindi pa rin tayo nililipon ng Panginoon, di ba? Why? Dahil sa ating mga Kristiyano, dahil ang daming naniniwala sa Diyos eh. Binibigyan niya pa ng pagkakataon, lalo yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, di ba? Eh, yung panahon pa si Noe, wala eh. Sino lang? Siya lang, mag-isa. Di ba? Amen po ba? Amen. O, wala na. Okay. Magsisimula po tayo dito sa ginawa ng Diyos. Ito yung plano. Number 1. Ito yung plano ng Diyos. Basahin po natin yung Genesis 6 verse 13 to 16. Sabi dito, sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa suktulan ang kanilang kasamaan. Bubunawin ko sila kasama ng daigdig. Kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy ng sipres. Lagyan mo ito ng mga siling at pahiran mo ng alkitara ng loob at labas nito. Alam niyo po, tinignan ko po kung anong klase ng puno yung sipres. Ito po ay klase pala siya ng pine tree. No? Klase siya ng pine tree na tinignan ko. Tapos, ito, di ba sabi dito, lagyan mo ito pahiran mo ito ng alkitran. Actually, itong alkitran hanggang sa ngayon, ginagamit pa rin ito sa mga nagagawa ng mga barko. Ito po ay nagmumula pala sa puno, sa parang takta ng puno, para hindi pumasok yung tubig. Sabi dito, ang barkong gagawin mo ay 135 ang metro ang haba at 22 metro ang luwag at 13.5 metro ang taas ng bubungan mo. Ito at lagyan ng kalahating metro pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Gawin mo 3 palapag ang barko at lagyan mo ng pintuan ang tagiliran na ito. Kung mapapansin natin dito, napakalaki na 135 meter. Ganong sumat ng LV. Magaling po sa mantay. Kasi kung susumahin ko lang sa tansyahan, mula dito sa atin hanggang sa labas, sa basketball court siguro, wala pa akong 10 metro, pero kung tatansyahin ko, yung 135 meters, eh di kaabot hanggang sa Jose. Tatagdahin mo, di ba? Yung haba niya, abot siya, hanggang baka abot hanggang Alphabet or Palengke. Di ba? Di ba? Yun, sobra. Pareho. Pero ang
maaabot talaga hanggang sa Lucena, mga Alpha Mart yan. 135 meters. Tapos yung 22 meters naman, I think sa nabot to. Maabot ng hanggang kanto, no? Ng Cordos. Yung luwang niya. Pero mo, ang laki. Ang laki ng barko na pinagagawa ng Diyos. Pero ito yung nais niya ng Diyos. Ito yung plano niya. Di ba? Tayo ba, may mga plano rin ba tayo sa buhay? Di ba? Na tapos sa bagay sila, irin nga, di ba? Bago sila pinasal, siyempre, nagplano sila. Hindi naisipan lang nila, hindi pasal tayo buwan. Di ba? Nagplano sila. Yung plano na ginawa nila, naging matagumpay ba? O, di ba? Success, yung kasal nila. Di ba? Meron silang plan A, may plan B, may plan C. Di ba? Dapat talaga gano'n. May plano ka. O, tamo, nung umulan, may plan B siya. Doon sila sa loob. Di ba? Kasi kung ang inisip nila, eto, dito tayo. Eh, paano umulan nga? O, saan tayo? Takbuhan. Di ba? O, may plan. Kailangan may plano, di ba? Saan ba? Sabi nga, kung tayo naman ay may mga plano sa buhay, hayaan natin na ang Diyos at siyang kumilos. Kapag Diyos ang nagplano, sa plano mo, sigurado, tagumpay. Di ba? Kung hayaan natin yung mga plano natin, yung mga naisin natin sa buhay, hayaan natin na Diyos ang kumilos. Sigurado, magtatagumpay tayo. Kung matatandaan niyo po, yung tungkol sa kwento ni Gideon, sa huko, mababasa natin sa huko yun, yung pinagawa sa kanya ng Diyos, di ba? Kasi nga, nanalangin na yung mga Israel eh. Kasi sila, nagkaroon ng pagkakasala. So, ginawa ng Diyos. Nayaan ng Diyos na masakop sila, ng Medianita, ang Israel, ng almost 7 years. So sila, yung mga pananim nila, laging inaanan ng mga Medianita, laging sinisira. So, nanalangin sila sa Diyos, hindi sila ng tawag, hindi sila ng tulong. So, naawa naman ng Diyos. At nag-utos ang Diyos ng isang propeta para nga sabihin kung sino yung kung sino yung makakatulong. Ayun nga, naano nila si Gideon, ang napili ng Diyos na ginamit ng Diyos para talungin, di ba? Pamunahan yung paglaban sa mga Medianita. Alam niyo po, pinupo siya ng upo eh. Si Gideon, ilang number? 32,000, no? 32,000 ang nabuo niyang mga kawal na lalaban sa Medianita. Ang Medianita, mga kalaban nila eh, sa 1,000 yata eh. So ano nangyari? Nung nakita ng Diyos na yung 32,000 na yun, sabi ng Diyos, ang dami, sobrang dami nyo. So damihan pa yung Diyos doon ha, 32,000 versus 100,000. Sa libo-libo pa, hindi lang 100,000 yung mga kalaban nila. Sabi ni Diyos, sobrang dami nyo, buwasan ko. Pagkamin mo kung sino yung mga naduduwag, yung natatakot. Sabi ng Diyos, Gideon. So yun, sinabi nga ni Gideon, so nabawasan. Nag-atrasan yung 22,000. O ilan na tira? 10,000. Sabi ng Diyos, ang dami niya pa rin. Sabi ng Diyos, ang dami niya pa rin. So, ginawa ng Diyos, inutusan siya na uminom sila doon sa batis. So, pinili nga ng Diyos kung sino yung talagang makakasama doon. So, yung mga uminom na hawak yung sibat na, pag so, yun yung pinili ng Diyos. So, nakakuha sila ng 300 soldier. Yun yung katulong ni Gideon. Pero mo, mga kalaban nila, libo-libo sila ay 300 lang. Walang pili ko lang 300. Diba? Yung Spartan. Diba? So, napakaganda yun. Pero ito, yung King Gideon, kakaiba. Pero mo, makikipaglaban sila, ang armas nila ay flauta.
Lawak na, tapos meron silang mga dalang baka na may sulo. So yun lang yung ginamit ng Panginoon. Magtataka ka hindi nagtatanong si Gideon, biro mo, Lord, lalabanan namin, libo-libo, tapos kami 300, tapos ang armas namin, laot na lang. Di ba? Pag gano'n, mamalaban mo doon, sibat, pana, di ba? So yun, pero, yun nga, dahil sa sinunod niya, yung nais ng Panginoon, yung plano ng Panginoon, ano nangyari? Diba? Yung mga Madyanita, ang ginawa na lang nila, nagtugtog lang sila. Pinasag nila yung mga baka. Ang nangyari, nag-away-away yung mga Madyanita. Sila mismo ang naglaban-laban. Yun ang yung pagkilos ng Panginoon. Diba? Pag hinayaan mo, ang Diyos na kumilos sa buhay mo. Yung plano ng Diyos, pinabayaan mo sa buhay mo na siya ang gumawa. Sigurado, magtatagumpay ka rin sa buhay mo. Diba? Naghahanap ng boyfriend? Sa Panginoon yan. Ha? Ano ba tahan? At hindi yung plano ng Panginoon. Diba? Huwag kayo magmadali. Diba? Mas maganda yung ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Okay. Yun po yung muna natin. Plano ng Diyos. Ikalawa po, yung pagsunod sa Diyos. Ito, mabasa natin sa Genesis 7:5. Sabi dito, at ginawa nga ni Noe ang bawat iniutos ni Yahweh. Diba? Anong ginawa niya? Sabi niya, at ginawa nga ni Noe ang bawat iniutos ni Yahweh. Dito, mapapansin po natin na ang lahat na sinabi ng Diyos at ginagawa kay Noe ay hindi man lang siya nagtanong sa Panginoon. Diba? Lord, grabe naman ang laki ng pinagagawa ko. Ano to, Lord? Ako lang mag-isa. Ilang taon ba si Noe nung ginawa niya yung barko? Sinamala, mga bataan. Ito, sakayan lang to sa pag-aaral, ha? Sakayan lang ulit. Kasi dito, kung mapapansin po natin sa Genesis 5:22, sabi dito, si Noe na may 500 na nang maging anak niya si Shem, Ham, at Japhet. So, yan. Sa pag-aaral nila, 500 years old si Noe nung ginawa niya yung arko. Eh, pero po, ikumpara mo sa edad natin eh, 80 years old na, makaganon na. Kaya, pakapagpag pa ba yun? Diba? Diba? Hindi naman 500 years old. Eh, ngayon lang eh. Kaya mo naman sinabi hindi ba? Ano nanay? O, pagtatrabaho yung buwan, magawa ng barko. Diba? Pagpumat nga lang, hindi makakapumat yun eh, diba? Pero dito, dahil nga sa utos ng Diyos, sa kilos ng Diyos, diba? Ang Lord ang nagtulong sa kanya dito. Kung mapag-aano din natin, paano nagawa ni Noe yung ganun kalaking barko, siya lang. Diba? Pero tutusin, hindi lang mo si Noe ang gumawa dito. Siyempre, number one, natin yung tulong ng Panginoon. Pero sa ngayon, di sa pag-aaral, siyempre, ang naging katulong niya talaga dito ay yung mga anak niya, and then yung mga hayop. Diba? Paano makukuha ito yung lalaking troso? Ano ka, He-Man? Diba? Paano ang lalaking troso nun? O paano nilagay? At ang tanong dito, ano yung ginamit ni Noe nung panahon na yun para mapagbuktong niya yung mga kahoy? O, di ba? Eh, biro mag-curve pag gano'n yun. O, tapos, paano mong aalin yun? Iisipin lang natin. Pero, siyempre sa Diyos, walang imposible. Pero yung panahon po noon, meron ng mga bakal. Kasi nga, di ba, sinasabi ko kasi niya, nandiyan mga giant, mga Nephilim, sila yung nagturo sa mga tao na gumawa ng mga sibat, mga bakal, mga pampaganda sa kanila din. Sila din ang lahat ng nagturo. Kasamaan.
Diba? So yun. Yan, pagsunod sa Diyos, no? Dito nga, hindi rin natin ano dito yung reklamo nga ni, no? Ni Noe. Kung maalala din po natin yung kwento po ni Abraham. Diba? Dito yung inutusan siya ng Diyos na ialay yung kanyang anak. Diba? Sa Genesis 20 po. Abraham, ialay mo yung anak. Hindi mo, isang anak na lang ni Abraham yun. Kahit isang anak. Tapos, iaalay niya pa, diba? Pero hindi nag-complain dito si Abraham, diba? Kasi kung sa atin yun, baka mag-complain tayo. Lord, baka si AD na lang, malusog-lusog. Kasi yung ako, diba? Well, si Justin na lang. Lord, pati si Justin na lang. Sila yung malusog. Diba? Madami naman silang, madami naman silang magkakapatid. Diba? Pero hindi nag-complain dito si Abraham. Anong ginawa niya? Sumunod siya sa pinag-uutos ng Panginoon. Diba? Dito, sinusubok yung pananampalataya ni Abraham. So, ganito rin, di ba? Nakikita natin dito, never nag-question si Noe nung pinagawa sa kanya ng Panginoon Noah's Ark, di ba? Kasi natin yung trust, di ba? Pinatibala niya sa Panginoon. Ando pa yung paniniwala niya, yung belief niya, di ba? Sa Panginoon. Kasi kung tutusin, tignan mo, pinagawa siya ng barko. Yung pinagawa ng barko sa kanya, walang makina, walang, di ba walang ano? O, matanggal? Timon? Yun, o. Di ba? Basta pinagawa lang siya. Kumakay siya doon. Di ba? So yun, yung mga plano, yung mga gusto ng Panginoon, di ba? Lahat ng pinagawa ng Panginoon, sinunod ni Noe. Never siya nag-complain. Diba? Parang si Abraham, never siya. Hindi siya nagdalawang isip na iandog ang kanyang anak. Kahit alam niya, kahit mahal niya, ang anak niya, sinunod niya pa rin yung utos ng Diyos. Diba? So tayo, sa buhay natin, diba? Lalo na sa mga kabataan, utusan mong magbugas, nawawala na. Nagtuturuan pa. Diba? Alam niyo, isipin niyo na lang yung ginagawa niya. Pag bigis kayo, magwalis kayo. Isipin niyo lang, nalulugod ang Panginoon doon sa ginagawa niya. Diba? Dapat sa bahay din. Diba? Pag inatusan tayo ng ating magulang, sundan tayo. Hindi no, mamaya na, wait lang, diba? Di lagi maririnig, wait lang ma. Oh, hey. Diba? Sumunod po tayo. So, yung mga nais, lalo minsan, di ba, pinapayuhan tayo ng mga magulang natin, sinasabi sa atin, papunta ka pa lang, babalik na ako. It is true talaga. Kasi kami, napagdaanan namin, yung mga gusto niyo puntahan. Alam namin. Di ba? Yan, kahit kami, pinagano din yung sinasabi sa amin ng mga magulang namin. Di ba, sinasabi nga ni Kuya Elric Model, pag nagka-pamilya ka, malalaman mo din yung sinasabi namin sa iyo. Di ba nga? Sa akin din, sinasabi, pagtanda mo, mararanasan mo rin yung hirap. Ngayon, malakas ka, pero pagdating ng yan. Yun na nga, lahat ng sakit, mararamdaman mo. Ako, pag natutulog, pag-gising, sakit sa likod. Kung nga ka lang, babago ka lang, napakasakit. Talagang hirap. Yan tayo, matuta tayo, sumunod sa ating mga gulang, sumunod tayo sa Diyos, mga pinagagawa niya sa ating, mga pinag-uutos. Amen po ba? Amen. Wala na ako pa. Okay. Dito naman tayo sa promise o yung pangako ng Diyos. Diba yung binasa ni Kuya Daniel, sabi dito ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging anak. Kayo din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, sa mga ibon, pati sa mga amot may ilang na hayop, ang kasama ninyo sa barko. Ito ang pakikipagtipan
sa inyo, kailanman hindi ko nalilipunin sa pamamagitan ng baha ang lahat na may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa. Ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahagari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipad sa inyo. Dito po mapapansin natin, no? Ito na yung ito yung time na bumaha na. Kung maano natin, dito, ilang taon sila Noah sa loob ng barko? Ba? 100? 100? 40 days and 40 nights, hindi kumulan. Pero actually, dun sa Bible, pinasok na ibig ko, hindi muna umulan, nauna yung baha. Baha muna bago umulan. Okay ha? Para makita natin. Ito. Sabi dito, sa Genesis 7, pagkaraan ng isang linggo, sabi niya dito, pagkaraan ng isang linggo, paulitin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng dilika sa daigdig. Diba? Sa daigdig. Ito, nasa Genesis 7:10, ito. Sabi dito, pagkaraan ng 7 araw, bumaha nga sa buong daigdig. Baha muna, bumaha. Tapos dito, kung mababasa natin dito sa verse 12 na. Sabi dito, bumuhos ang ulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Ibig sabihin, nauna yung baha bago umulan. Diba? Itindihan niyo? Oo. Ang sabi niya kanina, 150 days sila sa loob ng barko bago humupa. Pero sa loob ng barko, ilang ilang days. Pero dito sabi sa Bible, sangayon din sa pag-aaral kasi nung pinapasok si Noe sa barko, di ba? Si Noe ay 600 taon na, ito Genesis 7:6. Si Noe ay 600 taon nang bumaha sa daigdig. Pumasok siya sa malaking barko kasama ang kanyang asawa mga anak at manugang upang maligtas. Sana yun? Nawala 600 years old. 600 taon na gulang ito, okay. Sa 11, Genesis 7:11. Si Noe ay 600 taong gulang na noong ika-labing-pitong araw, noong ika-labing-pitong araw ng ikalawang buwan. Ibig sabihin, February 17. Okay, maliwanag At siya ay 600 taong gulang. Okay. Ito na. Sa Genesis 8, verse 13. Sabi dito, noon ay 601 taong gulang na si Noe ng unang araw ng unang buwan. Inalis na, parang dito tama. Noe, at takip ng barko at nakita niyang natutuyo na ang lupa ng ika-27 araw. Ibig sabihin, 27 ng ikalawang buwan. So, ilang taon sila sa barko? Isang taon na higit, di ba? Kasi 17, kasi ito ay 27, di ba? Higit isang taon. Naliwanagan na? Diba? Nakita natin. So,
Nung matapos na yung baha, ito na yung pangako ng Panginoon sa atin. Di ba? Yung promise ng Diyos. Di ba yung binasa natin? Sabi ng Diyos, hindi niya na nilipunin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay at wala ng bahang gugunaw sa daigdig. Di ba? Ano nang gagawin ng Diyos? Para magunaw muli ang mundo, maulipong muli ang masasama. Sa pamamagitan ng apoy, di ba? Nakarang pag-aaral natin sa rapture, di ba? Kung mababasa natin sa pahayag ng Diyos sa Apocalypse, di ba? At pagkalipas ng 1,000 taon, yun na yung pinakahuli, 1,000 taon na yun na ano ito Tagalog, gugupiin o si Satanas ay tatalian na, ay kakakadena ng Panginoon at ilalagay sa kalalim-laliman na lupa. Doon na muli sisibol ang panibagong langit at lupa. Ang panibagong langit at lupa sa ayon sa Bible ay ito rin. Babaguhin niya lang. Mababago yung mga Kristiyano, yan, yung mga nanatiling tapat sa Panginoon na hindi nagpatatak ng time na yun. Sila yung mga maliligtas. Okay? Kung iisipin lang natin, parang isang kwento lang itong Bible no? Pero, kung susuriin natin at pagbabasihan po natin yung mga nandito sa Bible, totoong nangyayari. Diba? Lalo yung mga giant, hindi ako naniniwala sa giant. Sinabi niya, meron yan, nakalagay sa Bible. Meron. Tignan niyo, mag-search din kayo sa mga National Geographic or Discovery Channel, makikita niyo yung mga natutuklasan ng mga bangkay ng mga giant. At ang pagdidiscovery, pagka-discovery din ng barko ni Noah sa Mount Ararat. So lahat po yun ay totoo. At ang mangyayari, lahat na nakasulat sa Biblia ay totoo. Mangyayari at ang mangyayari. So ang promise ng Panginoon sa atin ay marami pong nakalagay. Maraming promise ang Panginoon sa atin sa Bible. Di ba? Ilan po? Sino nakakalam? Ang promise ng Panginoon. Ilan yung promise ng Panginoon na nakalagay sa Bible? Ha? Ito, okay. Sinalis ko rin para sabi naman, pag-aaral tungkol sa Biblia ay walang tiyak na bilang ng mga pangako ng Diyos. Pero sa ilang pag-aaral ay aabot ito na 3,000 hanggang 7,000 pangako na nakasulat. Diba? Napakadami ng promise ng Panginoon. Sample na lang, kay Samuel. Sabi dito, yung tinutupad niyari ang kanya mga pangako, di ba? Tuwing siya ay nananalangin, tinutupad ng Panginoon yung kanilang mga pangako, kanyang pangako. Di ba tayo? Di ba? Pag tayo may problema, saan tayo lalapit? Sa Leti? Di ba kay Lord, nananalangin tayo, sobrang bigat ng problema natin. Di ba? Lagi natin nilalapit kay Lord, lalo na, pag financial problem, talaga, diba? Lapit kay Daddy. Next week na tayo yan. Diba? Yan yung isang mga pangako ng Panginoon. Ano ba? Hebreo 13:5. Sabi doon, hindi kita iiwan o pababayaan man. Diba? Never tayo iiwan ng Panginoon. Sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, sa mga problema, laging nandiyan ang Panginoon. Ano pa sinabi ng Jeremiah 29:11? Diba? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, but to give you hope and future. Yung mga pangako sa inaharap, hindi habang buhay ganyan ka. Diba? Magsipag ka lang. Diba? Huwag kang panghihinaan ng loob. Nandiyan ang Panginoon. Diba? Kung tayo talagang bigat na sa ating problema, lagi natin ilapit sa Panginoon. Diba? Isang taon ka na nagdudusa, lapit mo sa Panginoon, balang araw, magduduso ka pa rin. Diba? Pero diba, yung plano ng Panginoon, alam ng Diyos kung ano yung kasi minsan tayo, humihingi tayo sa Lord, ganito.
Diba? Sige ka, Lord, bigyan mo naman ako ng 1,000. Diba? Tapos, pag ano, parang may biglang pumapasok sa iyo, kung ano yung pumapasok sa isip mo, na naiisip mo, Lord, mga 5,000 na pala, kailangan ko. Diba? Diba sabi nga sa Santiago, huwag umasa ng tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ng taong pabago-bago ang isip at hindi alam kung ano talaga ibig, di ba? Or nais sa sarili. Okay, ito pa yung pangako ng Diyos, pangako kaligtasan, John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whoever believes in Him shall not perish but have eternal life, di ba? Yung pangako ng Panginoon sa atin, kung tayo'y susunod sa mga nais, mga plano ng Panginoon, di ba? Lahat yung magkakaloob sa atin ng Panginoon. Huwag lang tayo mawawala ng pag-asa. Diba? Dahil nandiyan lang ang pag-asa pag may bagyo. Amen? Okay. Tapos na. Conclusion na. Ang pag-ipon ng Diyos sa katauhan ng panahon ay nagpapakita lamang ng kanyang kakayahang gawin sa hinaharap. Binibigyan pa tayo ng Diyos ng panahon para magbago sa ating buhay. Hayaan natin ang Diyos ang magplano para sa atin at tiyak sigurado ang kanyang pangako na kaligtasan ay ating makakamtan. Amen po ba? Amen. Sa Diyos ka po natin lahat iasa yung mga kailangan. Iwala tayo. Di po tayo po ito kayo.